Ha? Ilang milyong households ang sinabi nila, sila'y naghihirap. 16.3. 6 out of 10 daw. Oh, 6 out. 6 out of 10 families 16 consider million. themselves poor. 16 million, pare. Sa inyo maitayo yung 10,000 megawatts ni Leon. Sa inyo nakatuto. Oo, sa inyo nakatutok yan. It's meant for you. Hindi, matindi pa ron. Okay? Yung food poor. Iba pa yun. 6 Uulitin natin, agricultural country po tayo. Yun na 6 out of 10, yung food poor. Yung food poor, 46%. Yan. Okay? 46%. Consider themselves. Highest in the past 15 or so years. 15 or so. Consider themselves 46. food poor. Kasi nga, nagmahal eh. Nagmahal ang pagkain eh. Talagang dadami yung mga hindi nakakakain. Di ba? Ano po yan malaking talon. Nung first quarter, nasa 30% lang yan. Ngayon, almost 50% na ang food poor. Okay? Hintayin ninyo, Ano kaya solusyon dito, parin Jonat? ito naman mga nagsasurvey nito, hintayin ninyo ng parating na yung mga imported. December daw, mumura na bigas. Ayun naman eh. Oo. Mag-survey. Magtatayo na raw ng maraming kadiwa, open 7 days a week, si Secretary Chula. Mag-survey naman kayo sa December. Wag naman ngayon. Talaga naman kayo. Mali, ano? Mali yung survey nyo eh. Oo. Napaka one-sided nyo. So, para sa mga food poor, yan ang cavalry to the rescue. Kapunta kayo sa kadiwa, Tenyo yan. 43 pesos. Mag-survey kayo sa December. Siguradong bababa na yan. Ganon. Oo, nandito na yung mga imported eh. Ang problema, pare, yung food. Sa January. Ito nakakapagtaka. Ang Mindanao, napaka-rich po ng... Pinakamatindi doon. Ang napaka-rich ng lupa dyan. Weather is good and everything. Pero ang food poor sa Mindanao, 61%. Pinakamatindi nga, 6 out of 10. Ang lupit. Pinakamatindi sa Mindanao. 61%. Sa rest of Luzon, 39%. Pinakamatindi ang Mindanao. 39%. Ang Visayas, 49%. Mindanao, Yes. na dyan galing lahat ng napakasasarap na prutas. At saka lalawak ng lupa dyan. Dole, pineapple, Del Monte, bananas, nandyan lahat ng pananim na masasarap. Food poor sila. Ang lalawak ng lupa dyan, pwede mong tanaman as far as the eye can see. So, meron kayong land. Meron kayong tao, labor. Anong kulang? Capital. Land, labor. Land bank. Anong ginagawa mo dyan? Meron kami doon. Nagtatayo nga kami ng building. Hindi ba yan ang 3 components po ng Production. Land, labor, capital. Yan. So, walang kapital. Wala. Tinanggal ninyo yung mga doon, nagtatayo. Kaya pinaparusahan nyo sila. Sinasabi nyo magpupugo sila. Hindi naman eh. They're putting up businesses. Hindi kaya... They're pump-priming the They're economy. priming the economy. Baka mali ako Ewan ko lang Kung ganyan, doon nangyayari sa Mindanao na dapat hindi nangyayari doon yung food poor, baka naman, suspicion ko lang. May mali sa policy, hindi kaya? Baka lang. Minaparusahan ba nyo ang Mindanao? Ano bang problema ng Mindanao sa inyo? Ano ba? Politika ba yan? Pare yung mga nag-aalaga ng mga manok dyan, poultry, ang ang lalakas. Bakit food poor sila? Nakakonsentrate ba? It has become such a... Dinadala ba sa... Kung saan ba Kung saan dinadala? Ine-export sa Singapore? O dito sa atin, yung pagkain doon? Pinapabayaan natin mga kababayan natin doon? Meron nangyayari dyan na mali. Wala bang cold storage dyan? What is the problem? Cold storage? Wala bang manufacturing ng mga pagkain dyan? Processing? Ayun. Baka yun. Walang hindi inaabutan masyado ng ramen. Kaya nagugutom ang mga tao sa Mindanao.
Nissin, Yan ang fallback ramen. Yung statistics na yun, 6 out of 10, ilan uli yung million? 61%. Ang inaalala ko dyan talagang, at least for me, yung lagi mong advocacy food poor, lalo sa mga the younger generation. Sa pula, Stunting. education dyan, Stunting. yan. Yan next generation nating mga Pilipino, iyan dyan ang dagok niyan. Di ba? meron ba kayong mapa man lang? Oo. Kung nasaan yung mga areas na yan considered food poor? At meron makikita yan. natin Meron kung yan. ano relasyon. Mapa? Mapa meron yan. Napaka-ambisyoso. Data. Ambisyoso ba yun? Ambisyoso. Color-coded. Oh, Meron na ang food stamp program. Okay? Ang sabi po ng Department of Budget and Management, yan daw DSWD, napakalaki ng perang nilaan sa food stamp program at hindi nangyayari. Hindi nagagastos yung pera. Marami pong salamat, DSWD. Kamusta na ba yung food 61% food poor sa Mindanao. Oo. Oh, May pera na. May pera na. Ano yung katamaran, hindi nagagawa. May Hindi ito alam. para kay Secretary Joe Laurel. Gawa ko ng mapa. Ay, Titignan ko na ngayon. super optimistic. Ito yung mga areas na dapat natataniman kasi nandito yung mga malalaking lupa, etc. Okay. Daming tao, etc. Ito yung mga mapa ng maraming mga nagugutom. Paano ko pagtatagpiin ngayon itong mga ito? Yan. Workout. Hindi mo naman pwedeng sabihin logistics ang problem doon na. Kasi kung logistics, dapat nabubulok yung mga inaani. Oh. Hindi ganun eh. Hindi. Wala. Kulang ng Talaga. Walang wala. inaani. Oo. Kulang ang... Hindi naman pwede sabihin na yung mga lupa doon ay nagamit na sa paggato ng township. Kukunti rin ng townships or factories. or factories. Ano yan? Anong problema dyan? Ano problema? Baka naman masisiba yung taga-ibang lugar na uubusan na ng pagkain ng mga taga Mindanao. Hindi kaya? Kung saan nila dinadala? Kung saan na po. Dinadala nyo ba sa Cebu? Baka sa Saba. Yun, Sabah. Anong problema? Bakit ganyan? Kawawa na. Kaya ang Mindanao, laging ang tingin nila, Manila-centric. Ang policies ng gobyerno. Di ba? Nung nagpresidente lang si Duterte, kaya lang sila nakatikim ng tulo ng gripo ng Malacanang papunta Mindanao. Sabi, hindi, pero Sabi nila, pero nung panahon ni GMA, binuhusan po ng binuhusan infrastructure niya. yan. At hanggang ngayon, binubuhusan pa yan. Ng Mindanao. And then, asan ang result? Baka kulang tayo sa agriculture policy. Naalala ko yung si Manny Piñol Yan, Agriculture Secretary yan. Ikot ng ikot sa Mindanao yan para palaganap lamang yung culture ng pagtatanim, pag-aalaga ng hayop. Okay? Para palaganap. Pero nag-iisa lang siya Kailangan talaga policy ng gobyerno. Food production. Kung ang Mindanao, bigyan mo ng ganyan, mapaayos mo yung finance. Sabi ko nga, labor, capital, meron. Wala pala capital. Land, labor, meron. Yung capital na lang, ang kulang. Baka kaya tayong pakainin buong Pilipinas na Mindanao. Sinasabi nila noong pare ni FM, nila Tangko, yung Cotabato raw, lagyan ng kalsada. Kamusta? That's it. Lahat ng kailangan natin bigas. Nando doon. Di ba? Sinasabi nila noon, lagyan na. O ngayon, nilagyan na ng kalsada. Baka may kulang pa bukod sa kalsada. Baka talagang production program ang kailangan. At hindi ito yung... Kasama doon yung capital. Hindi scattergun approach. Gusto ko yung sinasabi mo lagi kong Jonathan. I-identify na yung mga lugar. Alam na natin Whether dito sa fisheries, Cotabato. dito sa rice, dito sa cattle. Mapa na naman? Hindi, pero yung mas Ano yung planado. mapa Okay, tapos na- dito mo buhos ang resources, di ba? Gusto nyo ng mapa, hirap-hirap gawin yan. Ito mag-e-elect. Color-coded pa gusto. Gusto nyo mapa? Corporate, pare. Color-coded. Color-coded. Gano'ng kahirap ba i-identify sa isang lugar kung ano ang tanim na Pwede. pinakamaganda? Mahirap ba yun? Meron nga. Soil analysis? Meron nga akong kaibigan na dating nagtrabaho sa Department of Human Settlements hanggang ngayon. O mga 83 years old na siguro yun. Si General Desamito.
siya ang in charge ng mga ganyan na frustrated siya. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Sabi niya, ano ba? Kasi ito na yung mga plano natin, workout na natin, etc. Where is the wherewithal? Bakit hindi Implementation. dito bubuhos yung mga pera dyan? Si General ba yan? Oh, General Desamil. General naman, may plano na nga. Gusto mo pa implement. Galit na galit siya dun sa mga ano eh. Hirap naman sa inyo Tamo, si Chu Laurel, daming plano. Department of Energy, ang daming approval. Tama na yun. Kumbaga, ginawa mo na yung trabaho mo. Nagplano ka na Nag-approval ka na Ano ko nga dati, dapat siguro pag ganyan, o maglagay ka ng specific na ground commander, USEC for Mindanao, Agriculture, etc. Pang! Lahat At kayo. lagi siya sisisihin mo pag tama. Mga taga Luzon, Visayas, huwag kayong makialam dito. Ito Siya na. bahala dyan. Buhusan ng pera. Lahat. Nandyan.